Ang ating pinaka-primary text sa dalawang teksto natin mula sa Old Testament and New Testament ay ito sa New Testament, itong Colossians chapter 1, 3-14. Ito ay ang bahagi ng pasasalamat ni Apostol Pablo sa Panginoon dahil doon sa magandang pangyayari sa buhay ng mga Kristiyano, not only individual, kundi as a whole dito sa mga Christians sa Colossians. Hindi sa maganda na inaasahan ng sanlibutan ang magandang pangyayari na nangyayari sa mga Kristiyano sa Colossus. Maganda dahil ang mga tao sa Colossus ay hindi sa mayroong maaayos na pamumuhay o maganda dahil sila ay dahil sila ay masagana sa kanilang material na pangangailangan. Hindi ito yung pinaka tinutukoy rito ni Pablo na magandang pangyayari. Paggabat oo, magandang pangyayari, ito physically at sa mata natin na nakikita natin ay maganda. Kaya iyon ay mga bagay na nararapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ngunit ang tinutukoy ni Pablo ay hindi lamang yung magandang pangyayari na sila ay pinapasagana ng Panginoon sa mga pisikal at material na bagay. Dahil ang higit sa lahat, yung magandang pangyayari na nangyayari sa kanila ay yung pangyayaring espiritual na sa mga taga-Colossus ay nagdudulot ng pagbunga at paglago. Pagbunga at paglagong espiritual. Dahil ang physical na blessing ay hindi siya yung i-define natin ay magiging visible sign ng spiritual blessing ng Panginoon. Ngunit itong physical blessing na ito ay parehong ipinagkakalob ng Panginoon sa mga mabubuti, sa kanyang mga anak, at sa mga hindi mananampalataya at masasama. Kaya hindi natin pwede siyang gawing panukatan ng spiritual na buhay ng mga mananampalataya. Maraming pinakikita sa Biblia, itinuturo sa Biblia na nandoon yung wag humangad na maging mayaman. Dahil marami ang mga mahihirap, mga aba sa lipunan, na bagamat salat sila sa mga material na bagay, mayaman naman sila sa Panginoon dahil sa espiritual na pagbunga at paglago na ginagawa sa kanila ng Diyos. Kaya anong pagbunga at paglago saan ang tinutukoy rito ni Apostol Pablo? Dito sa mga taga-Colossians. Pagbunga at paglago ng mabuting balita na nagdudulot ng paglago ng mga anak ng Diyos dito sa makasalanang daigdig, dito sa fallen world, at pagbunga ng mga mabubuting gawa o good works at paglago sa kaalaman sa Panginoon. Ito ang nangyayari sa mga taga-Colossus na nararapat lamang na ipagbunyi dahil ang Espiritu Santo ay tunay ngang kumikilos doon sa kanilang mga kalagitnaan. Dahil iyon ang nagdudulot ng pagbubungang ito. Na ang tinutukoy ni Pablo ay hindi nila kayang magbunga ng mga mabubuting gawa. Hindi nila sa sarili nilang kalakasan ay kaya nilang magbunga ng kaalaman sa Panginoon, kundi sa ministeryo pa rin ng salita at ng Espiritu. Kaya ang espiritual na pagbunga at espiritual na paglago ay nangyayari. Sinasabi lamang ni Pablo na tayo ay nakadepende sa ministeryong ito. Ministeryo ng ikatlong persona ng Banal na Trinidad, ang Banal na Espiritu. Kaya naman, ang pagpapasalamat ni Pablo ay dahil sa nakikita niya at naririnig ang pagkilos ng pagliligtas ng Diyos na nahahayag sa mga pamumuhay ng mga taga-Colossus. Kaya ang ating sermon ngayon ay nahati sa dalawang puntos na ayon sa pasasalamat ni Apostol Pablo
na siyang pamagat ng ating sermon. Be fruitful, bear fruit, and grow. Ito ay kanyang binanggit doon sa verse 6 and 10. Una ay, mamunga tayo at lumago para sa mabuting balita. Pangalawa, mamunga sa mabuting gawa at lumago sa ating Panginoon. Ito ay nakadirekta sa atin dahil sa araw na ito, tayo naman ang kinakausap ng Panginoon. Mamunga at lumago para sa mabuting balita. Si Pablo kasama si Timoteo na kanyang binanggit, nakasama niya ng kanyang isulat itong sulat na ito sa mga taga-Colosas. Nakita natin sa talatang 1 o verse 1 ay nagpapahayag ng malaking kasiyahan dahil sa balita na dumadating sa kanila patungkol sa pagkilos ng Panginoon sa kanila. Ang pagbunga at paglago nila ay tulad ng isang lampara na nagliliyab ang apoy na nasa isang madilim na kwarto na hindi maitatago nito ang liwanag na doon ay nagmumula. Kaya ganoon ang mga taga-Colosas. Ang kanilang pagliwanag sa gitna ng makasalan sanlibutan ito ay kapansin-pansin, natatanaw sa malayo. Kaya naman sa mga Kristiyano na makakarinig ng mga magandang nangyayari na ito sa kanila, ay nagpapasalamat ng tunay sa Panginoon. Dahil sa kadiliman na meron sa sanlibutan ito ay hindi sila naakit ng kadiliman na ito. Hindi sila nananatiling kaisa sa kadiliman na sanlibutan ito. Kundi sa gitna ng kadiliman na ito, pinagniningas ng Panginoon ang kanilang apoy. Ang pagliwanag nila sa madilim na sanlibutan ito. Kaya anong klaseng pagliwanag ito na sinabi natin ay mamunga at lumago? Kundi ang pagliwanag ng mabuting balita at pagliwanag nila bilang ilaw ng sanlibutan. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na tanda ng kaligtasan na nasa kanila. Ngunit sa unang punto na ito ay nakatuon tayo sa pagbunga at paglago ng mabuting balita. Dahil dito sa pagbunga at paglago ng mabuting balita, maraming tao ang nadadagdag ang bilang sa tahanan ng Diyos. Ganito pinasimulan ni Apostol Pablo ang kanilang pasasalamat. Tingnan natin sa verses 3 to 6. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon Jesucristo sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo na dumating sa inyo. Ang bunga ng kanilang kaligtasan ay ito ay nagtetestimonya sa kanila. Ito ay testimony. Hindi lamang sila lumalago sa pananampalataya sa Panginoon, kundi ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya ay lumalago din. Hindi lang ang paglago ay hindi lamang sa kanila. Hindi lamang personal na spiritual growth, kundi ang growth na ito ay nakikinabang ang mga kapatiran, nakikinabang ang mga taong nasa paligid. Ito ang tunay na paglago. Dahil nararanasan ng mga kapatid sa pananampalataya ng mga taong nasa paligid natin ang espiritual na ating nararanasan, yung patuloy na paglago natin. Kaya makikita natin na ang paglago ng isang mananampalataya sa espiritual ay hindi lamang pansariling kapakinabangan, kundi ang buong iglesia ay nakikinabang dito. Kaya totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo sa isang analohiya o analogy na kanyang ginamit kung ano ba ang isang iglesia. Ito ay tulad ng isang katawan na mayroong kanya-kanyang mga gamit. Mata sa paningin, ilong sa pangamoy, bibig sa panlasa, kamay sa panghawak. At dahil sa mga kanya-kanyang mga paggamit sa mga bahagi ng katawan sa isang katawan,
ang buong katawan ay nakikinabang. Ay gayon din naman sa ating mga kaloob na espiritual na ito ay napinalalago ng Panginoon. Hindi lamang tayo nakikinabang, kundi ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya ang ating pananampalataya sa Panginoon ay lumalakad kasabay ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi natin maaaring sabihin na tayo nga ay nananampalataya sa Panginoon. Ngunit tumatalikod naman tayo doon sa mga kapatid natin na mayroong mga pangangailangan. Kaya ang mabuting balita na ating narinig, yun din naman ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang nagdudulot ng nakikitang bunga at paglago sa bawat Kristiyano. Kaya yung bunga na ito, bunga na nakikinabang ang buong iglesia dahil sa ating espiritual na paglago at pamumunga, ito ang ating tanda ng kaligtasan. Dahil walang ibang visible sign na ibinigay sa atin ng ating salvation, kundi ang ating good works. Kaya hindi yung good works ang nagbubunga ng kaligtasan, kundi ang kaligtasan natin ang nagbubunga sa atin ng mga mabubuting gawa. Mabubuting gawa na ibinunga sa atin ng banal na Espiritu. Kaya naman idinagdag pa ni Apostol Pablo na gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig ang maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang nangyayari sa kanila sa paglago sa pananampalataya at pagmamahal sa mga banal, mga saints, mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi lamang espesyal na nangyayari sa mga taga-Kolosas, kundi nangyayari sa buong sanlibutan kung saan ang mabuting balita ay naipapangaral at pinapangaral. Kaya ito ay nagbibigay sa atin ng kagalakan dahil alam natin na kung ang mabuting balita ay naipapangaral at ipinapangaral, ito ay lalo pang magdudulot sa atin ng iba yung kagalakan. Dahil alam natin na mayroong individual na lalago at magbubunga sa kanilang pananampalataya. At meron din at ang buong iglesia ang makakaranas nito. At ang iglesia na ito ay masasabi nga natin na tunay nga buhay na iglesia. Paano natin masasabing buhay na iglesia ito? Dahil sa kanilang mga pagbunga at paglago, nakikinabang ang buong iglesia, nakikinabang ang ating mga kapatid sa pananampalataya dahil lahat tayo ay nagbubunga at lumalago, ay tayo ay nakakaranas ng tunay na kasiyahan. Bakit? Dahil ang kasiyahan na ito ay bunga ng banal na Espiritu. Ang kasiyahan na ito ay bunga ng pangangaral na mabuting balita dahil ang kasiyahan na ito ay nagbibigay sa atin ng tanda na tayo nga ay mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba yun din naman na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay magmahalan kung paano tayo inibig ng ating Panginoon. Dahil kung makikita ng mga tao na tayo nga ay nagmamahalan, masasabi nga nila na tayo ay mga disipulo ni Kristo. Kaya makita lamang sa atin iyon, tayo ay magbubunyi dahil alam natin na tama ang ating pamumuhay. Ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon at sa ministeryo pa rin ng pagpapalago at pagbubunga ng banal na Espiritu. Kaya ano yung tinutukoy dito ni Pablo na pamumunga at paglago? Yun mismo ang mabuting balita. Kaya paano ito namumunga at lumalago? Muli, sa kapareho nito na o katambalan nito na banal na Espiritu. Kasi kung nasaan ang pangangaral na mabuting balita, naroon ang ministeryo ng banal na Espiritu. Kaya naman ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita ay ganito ang sinasabi na sumulat ng author do sa sulat sa mga taga-Hebreo.
in Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na mayroong dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Alam ni Pablo rin ang kapangyarihan na to, kaya naman sa kanyang panalangin para sa mga taga-Efeso. Doon sa Ephesians chapter 3, ay paulit-ulit yung panalangin niya doon. Ay paulit-ulit niya sinasabi ang patungkol sa kapangyarihan na ito. Lalo na doon sa verse 16. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 3, verse 16. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian, na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon at ng banal na espiritu ang siyang nagbibigay lamang ng pagbunga at paglago sa kanyang minamahal na iglesia. Parehong sa pagtatag o patatag sa pananampalataya o spiritual maturity. Both in spiritual maturity at gayon din naman sa physical numbers. Siya rin ang nagpapalago at nagbubungan nito. Kaya doon sa Acts, sa church growth sa Acts, ay lagi sinasabi sa atin na ang paglago ng iglesia ay doon sa mga ordinaryong mga daluyan ng biyaya ng Panginoon. Sila lamang ay matapat lamang nilang ginagawa yung kanilang mga tungkulin bilang isang iglesia. Sila ay nagsasama-sama tuwing assembly, tuwing meron silang assembly, Lord's Day assembly or any gathering, sila ay nakikinig sa pangaral ng salita ng Panginoon, nagpuputol-putol ng tinapay, nagpapanalangin yan. At sa ordinaryong pamumuhay na ito na iglesia, ay idinadagdag ng Panginoon sa kanila ang mga naliligtas na kaluluwa. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Walang pwedeng ipagmalaki ang mga Kristiyano at ang gayon din naman ang buong iglesia sa kanilang pagbunga at paglago spiritually at sa kanilang pagbunga at paglago physically. Ito ay sa ministeryo ng Diyos na ikatlong persona, ang banal na espiritu sa pamagitan ng mabuting balita, ang kapahayagan ng Diyos sa atin. Kaya ang sinasabi ni Pablo na paglago sa verse 6 ay ang pagdami ng mananampalataya, kung saan sila rin ay lumalago sa pananampalataya, kaya simultaneously na pinalalago ng Panginoon. Kaya ang sinasabi dito na isang malaking kasiya sa bawat mananampalataya na ang pagdami ng mananampalataya at pagbunga at paglago ng kanilang pananampalataya ay hindi mapipigilan dahil ang Diyos ang gumagawa o kumikilos nito sa kanila. Ito naman ang dapat ipagbunyi at ikagalak at ipagpasalamat ng mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya ang paglago ng mabuting balita sa Colosas ay nagpapatotoo lamang doon sa pagpapagal ni Epaphras, sa kanyang paglilabor doon sa pagtuturo, sa pagdidisipulo, at iba pang mga gawain na ginagawa ni Epaphras doon. Dahil sa kanyang katapatan na sila'y turuan din naman, na sila'y turuan sa Panginoon. Kaya ito rin si Epaphras na ito, siya rin naman ang nagbalita nito kila Apostol Pablo. Ito sa verses 7 to 8. Ito ang inyong natutunan kay Epaphras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo na alang-alang sa inyo. At siya rin naman sa amin ang nagpapahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kaya naman ang sinabi ni Pablo na kung paano ang mabuting balita ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, sa buong mundo, sa buong panig ng mundo,
ay gayon din sa kanila dahil ang mabuting balita ay matapat na naipapangaral. Kaya naman, hindi lamang sila ang dumadami at lumalago sa bilang, kundi yung kanila ring pananampalataya. Sila'y nagmamature sa kanilang pananampalataya. Kung ano ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colossus dito, ay siya naman ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Siyang itinuturo sa atin sa araw na ito, na sa salita ng Panginoon ay tayo ay manalig ng lubusan. Na siyang may kakayahan na tayo ay mamunga at lumago sa bilang at gayon din naman sa ating pananampalataya. Ginagawa niya ito sa pamagitan ng pangangaral lamang na mabuting balita at walang iba pa. Wala tayong ibang gimmick na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang ibang binigay sa atin na strategy. Walang ibinigay sa atin na ibang instrumento for the spiritual and physical growth ng church. Only yung preaching of the gospel. Kasi wala na bang ibang tutugon do sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kundi ang mga tupa ng ating Diyos. Dahil ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig sa kanyang boses. Ang hindi sa Panginoon ay hindi makikinig sa salita ng dakilang pastol, kundi lamang ang kanyang mga tupa. Kaya walang ibang magpapalago sa atin spiritually. Walang ibang magpapalago sa atin mga bilang Malolos Christ Reformed Church, kundi ang boses lang mismo ng ating dakilang pastol, ang ating Panginoon Kristo. Kaya kahit na alam natin na ang pagdami sa bilang at paglago sa pananampalataya ay sa kapangyarihan ng Diyos, hindi nito inaalis sa ating isipan ang tungkulin na inatang sa atin upang tayo ay gamitin ng Diyos. Meron pa rin tayong responsibilidad. Bagamat ang growth, spiritual and physical ay sa Panginoon, pero binibigyan pa rin tayo ng responsibility. Binibigyan pa rin tayo ng mga tungkulin na tayo ay kanyang gamitin upang ang kanyang salita ay maituro at ang kanyang salita ay maipangaral. Dahil paano mayroong makakapakinig tulad na sabi ni Apostol Pablo kung wala namang mangangaral? Paano mayroong madidisipulo kung walang matuturuan? Kaya kung walang mangangaral o magbabahagi ng salitang ng Panginoon, walang magtuturo nito, walang pagdami ng bilang ng anak ng Diyos, at wala ring paglago sa pananampalataya. Kaya pakinggan muli natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma in Romans 10:14-17. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayaan? At paano sila sumasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan naman ng salita. At sinasabi pa rin sa atin mula sa ating teksto ngayong umaga, primary text natin sa New Testament, ay yung ating patuloy na pagbunga sa mabuting gawa at gayon din naman sa paglago sa kalaman natin sa Panginoon. Kaya sa ikalawang punto at bahagi ng ating sermon mula sa talatang 9 ay pinasimulan ni Pablo kung paano sila na kanyang ipinapanalangin sa paglago nila sa buhay pananampalataya. Kaya't mula ng araw na aming narinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. At sa paghiling na kayo punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang.
espiritual. At sa pagkapuno ng kaalaman ng kalooban ng Panginoon sa buong karunungan at pagkaunawa, ay ito ang nagbibigay sa mga Kristiyano sa konteksto sa sulat na ito para sa mga taga-Kolosas upang makalakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang kalaman sa Panginoon ay kailanman ay kaalaman sa Panginoon ay hindi maaaring ihiwalay sa paglakad doon sa kalooban niya. Ang lumalago sa kaalaman sa Panginoon ay mas lalong namumunga sa mabubuting gawa. Ganito ang sumusunod na sinabi ng Apostol Paul in verse 10, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawa na mabuti at lumago sa pagkakilala sa Diyos. Maaari ba na ang lumalago sa kalaman sa Panginoon ay namumunga ng mabuting gawa? Hindi. Iyon ay isang kapaimbabawan. Iyon ang maling pagkareliyoso. Makinig tayo kay Santiago sa chapter 1 verse 22. Santiago o si James. Ngunit naging tagatupad kayo ng salita at hindi takapakinig lamang, tinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kung wala paglago sa ating mga mabubuting gawa, ang tunay na nangyayari ay pinapasukan lamang natin ng impormasyon ang ating mga isipan na mga kapayagan sa atin ng Diyos. Ngunit sa katunayan ay namumuhi pa rin tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya walang bunga ito sa atin. Kaya ito yung dinil ng Heidelberg Catechism sa mga paunang question and answer niya. Yung nature ng tao na makasalanan, that by nature we hate God and our neighbor. So kung walang pamumunga, we still nandoon pa rin tayo sa ating unrepentant state. Nandoon pa rin tayo sa unrepentant nature natin. Dahil walang bunga ng Espiritu ang nakikita sa atin. Tayo ay nananatili pa rin patay sa Espiritu. Kaya ganun din ng tulad ng isang puno na hitik na sa dahon. Hindi lang sa dahon, kundi sa bulaklak. Ngunit walang bunga na mapapakinabangan ng iba. Ngunit tayo mga tinawag ng ating Diyos, tayo mga kabilang sa kanyang covenant community. Ito yung preaching ninyo noong nakaraan kay Brother Chris. In Psalm chapter 1, tayo ay mga tulad ng mga puno na nakatanim sa gilid ng batis na namumunga sa kanyang kapanahunan. Kaya ikaw, kapatid, ay tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batis kung saan lagi nakakainom ng tubig. Ikaw ba ay Kristiyano na lagi nakakainom ng salita ng Panginoon? Kung gayon ay walang dahilan upang hindi tayo patuloy na magkaroon ng sariwang dahon at magbunga ng bunga na magiging pagpapala sa marami na siya ring tanda na tayo nga ay nasa Panginoon. Dahil ang puno na nagbubunga, ito ay kasiyahan sa puno. Kung tayo ay puno nagbubunga, ito ay kasiyahan sa atin. Hindi dahil tayo ay makikinabang doon sa bunga na yon. Dahil walang puno na kumain ng kanyang sariling bunga. Sino ang nakikinabang ng bunga ng isang puno? Kundi yung iba. Kaya sa ating pagbunga sa atin, nadulot ng banal na Espiritu, ito ay para sa pakinabangan natin, ngunit higit sa lahat, sa kapakinabangan ng iba. Ito sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 7:17-18. Kaya hindi naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga na masama ang mabuting puno at mamunga na mabuti ang masamang puno. Kaya sa tanong sa atin ay ano ang bunga na ating ibinubunga? May kanya-kanya tayo ng haba sa buhay pananampalataya. Ngunit ang mga tanong para sa bawat isa sa atin ay, kumusta ang ating paglago sa kaalaman sa Panginoon? Naroon ba lagi ang ating kauhawan na nasasabi lagi natin na, kinauuhawan ko ang Panginoon?
At tayo din ay mag-reflect sa ating mga sarili na ako ba ay tunay na nagbubunga na nagiging pagpapala sa aking mga kapatid sa pananampalataya? At ang mga bunga na ito ay nagpapatotoo sa aking kaligtasan na tinanggap sa Panginoon? Kaya naman ang dalangin na patuloy ni Pablo sa mga taga-Colosa ay pasasalamat para sa kanilang patuloy na pagbunga at paglago sa kanilang espiritual na kalakasan para sa kanila na mga iniligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. 11 to 14 ng ating teksto sa umaga ito. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya mayroon tayong katubuso na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa katapusan ng panalangin ng pasalamat ni Pablo para sa mga taga-Colosas, na siya rin namang nangyayari sa lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng lugar at lahat ng panahon na ang kanilang pamumunga at paglago ay nakahimlay kay Kristo Jesus sa kanyang persona, sa kanyang mga gawa. Kaya naman sa gabi na ating Panginoon, na ang Panginoon ay ipagkanulo, ay ganito ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad. In John 15:5-6, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, siyang itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ititipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Sa 1 chapter 15, 5-6. Ang pagbunga at paglago ni binabanggit dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, lalo na sa verse 6-10, ay alusyon sa utos kay Adan at Eva nang sila ay nasa hardin ng Eden. Binasa natin kanina in Genesis 1:28a. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Sa ating, siguro sa mga taga-Maynila, medyo mahirap maintindihan, medyo malalim yung Tagalog. Buti tayo sa mga taga-Bulacan, alam natin yung mga salita. Halimbawa, supilin, supil, di ba? Yung parang to subdue, pagpigil, yung nilalagay natin sa buhok. Ibig sabihin nun, upang makontrol natin, ayan, na ayon sa Panginoon, yung salitang supilin ninyo ito. Hindi yung ano yan, yung kaalaman natin ng marami, nang hindi talaga makaalam doon sa malalim na Tagalog, yung salita na supil. Supil ay pigilan. Ayun ang dating supilin, pigilan. Ayan. Yung ubusin, ayan, supilin, ayan. Pero hindi yun ang ibig sabihin sa salitang supilin dito. But rather to control, to protect, ingatan, ayan. Na hindi magkagulo-gulo, yan. Di ba yung nasabi natin supil sa buhok, kaya para hindi magulo ang buhok, maging maayos, maging stable. Kaya ang pagdami sa bilang ng mga mananampalataya at ang paglago sa kaalaman ng Panginoon at pagbunga sa mabuting gawa ay kabilang sa orihinal na plano ng Diyos sa paglikha o sa creation. Napunuin ni Adan at Eva ang buong daigdig ng mga espiritual na mga anak, spiritual children. Hindi lamang kaya tandaan natin, hindi sinabi na punuin lamang yung Garden of Eden, kundi buong daigdig. Na sinasabi sa atin na palawakin ang hardin na Eden na hanggang sa umabot hanggang sa dulo ng daigdig. Punuin ng mga anak na puno ng kaalaman sa Diyos at puno ng mabubuting gawa. Tandaan natin, ang command na ito ay binigay sa kanila before the fall. So we expect talaga na sa pagpuno nila ng mga
na mga anak itong daigdig na ito, ang kanilang ipoproduce ay holy children, mga banal. Na yun din pinaka-original na plano ng Diyos. Kaya naman, ang Diyos ay nakipagtipan sa atin, hindi lang sa atin, kundi sa buong, sa ating pamilya. Nang ating i-produce din ay mga banal na anak. Paano mangyayari ito? Sa pamagitan ng pagtuturo ng kanilang mga covenant parents. Kaya salamat sa Panginoon dahil kahit pumasok ang kasalanan dito sa mundo, pumasok sa history, ay hindi nasira ang original plan ng Diyos. From Garden of Eden hanggang sa ating kalalagayan, ang Diyos ay nagliligtas at tumatawag sa kanyang mga anak na nawawala na sa kanya ay nanumbalik. Ginagawa pa rin ng Diyos na mapuno ng kaalaman sa kanya ang buong daigdig at ang kanyang mga anak ay maging kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Kaya ang Genesis 1:28 ay hindi nasira ng kasalanan, kundi pinagpapatuloy pa rin ang ating matapat at nagpapatuloy pa rin ang ating matapat at mapagmahal na Ama sa langit. Ang kanyang mga anak ay nagpapatuloy na lumago at mamunga sa kasaysayan sa tungkulin na inatang sa atin sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya ang Genesis 1:28a na inutos sa mga walang salang tao ay inulit ng Panginoon sa mga makasalanang tao na iniligtas ng kanyang biyaya. Ganito sinabi ng ating Panginoon sa 28:19-20. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Inulit sa makasalanang tulad mo, tulad ko, makasalanang tulad natin. Kaya ang lahat sa atin ay nakadepende sa Diyos. Ang Diyos na mabiyaya at mahabagin sa pamagitan lamang ni Kristo na kanyang bugtong na anak na siyang tumubos sa atin at nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya ang matapat at huling Adan. At tulad ni Pablo, tayo rin ay nagpapasalamat at nananalangin na palaguin sa bilang at sa espiritual